Kung sa atin ay mano-mano ang pag-akyat ng niyog, sa India ay nag-imbento sila ng multi-tree climbing machine upang mapabilis ang pag-akyat ng puno. Kahit pa nga pa-curve ang puno ng niyog, kayang-kaya niya itong akyatin. Hindi lang ito ginagamit sa niyog, kundi pati na rin sa iba pang klase ng puno. Kinakailangan nga lang alisin ang mga sanga, pero kailangan mag-ingat sa paggamit dahil pwedeng magkamali sa pagpindot. Makikita rin sa bidyong ito ang isa pang uri ng tree climber na hindi na gumagamit ng motor o anumang uri ng makina. Samantala sa Thailand ay hindi na kailangan pang akyatin ang mga puno dahil sinusungkit lang nila ang mga buko doon. At talaga namang kakaiba ang paraan ng coconut farming sa Thai. Isa na rito ang paggamit ng mga kanal sa buong sakahan para mapadali ang pangungulikta ng mga niyog katulad nito. Ang niyog o Cocos nocifera ay kabilang sa Ericaceae family. Noong 2022 ang Pilipinas ay pumapangalawa sa Indonesia bilang pinakamalaking coconut producer sa buong mundo ayon sa Department of Agriculture. Samantala, pang-siyam naman ang Thailand sa listahan noong 2024. Noong 2022 ay sinasabing halos 680 milyong metric tons ang naani sa Thailand. Kaya naman, mas pinahusay pa ng mga magsasaka ang sistematikong proseso ng coconut farming sa Thailand. Nagsisimula ito sa pagpili ng quality seeds mula sa malulusog na puno ng niyog. Ayon sa Thai farmer, 40 mga puno ng niyog kada isang akre ang naitatanim nila o nasa 100 na puno kada isang ektarya. Ang variety ng niyog na kanilang itinatanim ay maagang namumunga. Sa loob lamang ng 3 taon mula sa pagkatanim nito ay makakapag-harvest na sila ng buko every 20 days. Dahil dito, tuloy-tuloy din ang kita ng mga magsasaka. Lalo pat posibleng tumagal ng 60 to 100 years ang buhay ng isang puno ng niyog. Kaya long-term source of income para ito sa mga pamilyang umaasa sa coconut farming. Samantala, isa sa mga natatanging feature ng coconut farm sa Thailand ay ang malawak na sistema ng kanal. Hindi lang ito para sa pagdidilig ng mga puno, kundi napapadali rin ito ang pag-ikot ng mga magsasaka sa buong plantation. Dahil dito, mas naging mabilis at mas naging praktikal ang farming sa kanilang bansa. Pero, paano nga ba ang proseso nito? Sa panahon ng anihan, maingat na sinusuri ang mga bunga upang matukoy kung alin ang handa ng i-harvest. Gamit ang mga habang kawit, sinusungkit ng mga ito at ipinababagsak diretso sa tubig sa kanal. Sa ganitong paraan, mas mapapabilis ang pangungulikta at nasisigurong hindi nasisira ang mga buko. Pagkatapos ay itinatali ang mga ito sa mga habang kumpol, pinalulutang sa kanal, saka iniaahon para balatan at iproseso. Sinusort ito ayon sa laki at kalidad at ipinapadala sa iba't ibang lugar para mapakinabangan ang bawat bahagi ng buko. Bukod sa masarap nitong laman at refreshing na sabaw ng buko, marami pang produkto ang nagagawa galing sa niyog, gaya ng oil, candy, charcoal, sabon at cosmetic products. Pati ang bunot nito ay ginagawang carpet at industrial ropes. Gayunpaman, hindi biro ang pagmamanage ng coconut farm. Kailangan ito ng kombinasyon ng kasanayan, tiyaga at tamang timing. Halimbawa na lamang, ang manual na pagbabalat ng niyog ay mabigat sa katawan at oras. Kaya naman, bukod sa paglalagay ng mga kanal sa sakahan, marami na rin ang gumagamit ng mga makabagong makinarya tulad ng peeling machine upang pabilisin ang proseso at bawasan ang gastos lalo na sa mga malalawak na taniman. Ngunit sa kabila ng modernisasyon, may mga bagong hamon dahil sa climate change at pagdami ng peste na nakakaapekto sa ani. Nagsimula ring tumaas ang presyo ng niyog sa mga pangunahing producer nito gaya ng Thailand, Vietnam at Pilipinas. Dahil dito, mas pinaigting ng Thailand ang research at development effort sa agrikultura, mula sa pest control hanggang sa paglikha ng mga bagong coconut product. Sa ganitong paraan, mas mapapaunlad pa ang industriya ng niyog sa Thailand habang tinutugunan ang mga hamon ng makabagong panahon. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video ito. At para manatiling updated sa atin pang susunod ng mga upload, siguraduhin mag-subscribe.
I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta